Good day, students. So we have another topic for our subject entrepreneurship, the 7 P's of marketing mix. So ano kaya itong 7 P's na to? Ibig sabihin, there are 7 words that start with letter P na nandito po sa ating marketing mix. So ito po ay commercial ng McDonald's na nagpapakita ng 7 P's of marketing mix. So kung mapapansin niyo, yan, Boogs ang hawak ni Vice na ano, 'di ba? Na McShare box. Ibig sabihin kahit na ganyan lang ang packaging, kaya niya ipagmalaki. And then ano yung pinaka-product nila? You have the chicken. Yung sinabi ni Paolo na ang dami niyan, ibig sabihin ang presyo niyan ay mas mahal compared sa one-piece chicken. And then the whole place, ayan, pinopromote na nila pinaka-McDonald's, the entire commercial is actually the promotion. And syempre, 'di ba? As ano pa ba masasabi natin sa McDo? So, syempre, dahil sikat na rin sila, kaya po, yun na yung titingnan nyo na kapag, uy, McDonald's yan, Boogs, 'di ba? Okay, so meron pa sila dyan na pinopromote, aside dyan sa pinaka-product na chicken, pinopromote din nila dito yung McDelivery app. Okay, so meron pa ring promotion bukod sa McDelivery app, tapos yung pinaka-commercial. So ano ba muna yung marketing mix? Bakit yun yung naging example ko? Marketing mix, lahat ng mga variables na connected at saka controllable ng mga company or ng entrepreneur. When we say marketing mix, pwedeng nandyan yung 4 P's na to. Dati kasi, yung 7 P's na yan, 4 P's lang talaga. You have the product, place, price, and promotion. Ngayon, may dinagdag sila, kaya naging 7 P's. Lahat ng marketing mix, variables yan. Okay? Controllable and interrelated. Kasi nga, dapat masatisfy ninyo yung target group ninyo, target market natin, than your competitor. So, eto na. Balik tayo dun sa commercial, pero dinidiscuss natin kung ano yung 7 P's of marketing mix. The first one is the product. So, ano yung essence nun? Ibig sabihin, the actual item or service. Eto klasa, malinaw lang. Under pa rin ng product kahit nagsiserve kayo or kahit nagbibigay kayo ng service sa business ninyo. So, you have to keep in mind what are you selling and what makes it special. Kailangan po, special pa rin ano yung meron sa inyo na wala sa iba. So, yung product kanina sa commercial, you have the chicken. The second one is the place. So, it is where and how you make your product available. Siyempre, yung iba, merong physical stores, katulad kanina, McDonald's mismo. Ibig sabihin, kahit anong branch yun, may mabibili kayong McChicken. 'Di ba? So, ngayon, yung mga nag-online selling, pwedeng sa bahay pa lang yung kanilang mga tambakan ng kanilang mga products o kaya nagbebenta sila through mga selling apps like Shopee, Lazada, ganon. Okay, so you have to keep in mind dapat nandun kayo sa right spot for your customers para nga naman po mabenta ang inyong mga products. Number 3, we have the price. Okay, so ito yung amount that the customers pay for the product. Siyempre, hindi pwedeng libre. So, palagi pong may presyo. Indirectly, doon sa commercial ng McDonald's, wala sila sinabi talaga kung magkano yun. Pero, ibig sabihin nun na mas marami yung nasa McShare box na pinopromote nila compared sa one-piece chicken. So, mas mahal yun. So, ito class ha. For the price, you have to find the sweet spot that the customers are willing to pay. Kasi minsan, kahit mahal, kung sulit naman, alam ng mga customers na sulit at saka worthy ang makukuha nilang product, Boogs ang inyong presyo, 'di ba? Number 4, promotion. So, yung pinaka-commercial promotion na yun talaga. It's how you communicate and advertise your product. You have to keep in mind, dapat nagke-create kayo ng buzz and excitement around your product. So, kapag nagpo-promote kayo, dapat po parang inaakit nyo yung mga customers na bumili ng product ninyo. 'Di ba? Hindi yung ipapakita nyo lang,
ito yung product namin, ganyan, dapat maakit ninyo na bumili din po yung mga tao. Number 5, you have the people. Lahat po ng human element, including the customer service. Ibig sabihin po, hindi lang customers, hindi lang po yung mga staff and crew, kundi yung how you serve. Kasi nga po, customer service, di ba? Importante yung people's experiences and interactions. Eto class, kahit na napakaganda or napakasarap ng inyong product, kung masungit yung mga nagtitinda, minsan hindi na kayo bibilhan. Dahil po sa na-experience ng mga customers. So, importante yan. Number 6, you have the packaging. So, di ba yung packaging kanina, boogsh yung pagdadala talaga device, di ba? Box lang yun, pero boogsh. That is the visual appeal and presentation ng product ninyo. So, first impression, dapat make it count, di ba? Na kahit yun lang, box lang siya, pero kayang ipagmalaki. Number 7, positioning. So, how your product is perceived in the market. So, syempre, yung McDo kasi, sikat na sila, di ba? So, obvious naman na ang taas na ng tingin sa mga products nila, ganyan. And you have to keep in mind, dapat yung product ninyo unique and merong memorable identity. So, para sa mga nag-uumpisa pa lang, kaya din natin yan, di ba? Nasa umpisa, magkakaroon ka talaga dapat ng something that will make your product memorable. Para kapag nabili ng mga customers mo, hindi ka na nila makakalimutan. Tapos, sa'yo paulit-ulit na bibili. Okay, so we have the brand name. Tapos na tayo sa 7Ps. Brand name, name, symbol, or other feature. Ito kasi magdi-distinguish ngayon ng mga products or services ng isang entrepreneur or ng business o kaya ng seller. Okay? Your brand is one of your greatest assets kasi nga, dito sa brand mo, makukuha mo yung customer's overall experience. So branding is a powerful and sustainable high-level marketing strategy. When we say branding, yan, ginagamit yan para nga po makakuha kayo ng mga customers din. It's a marketing strategy to distinguish products and companies. So dapat po, meron kayo talagang branding. Hindi lang basta masyadong common name na ganito yung pangalan ng product ninyo, di ba? So kung titingnan nyo yung McDonald's, McChicken. Pag sa Jollibee, Chicken Joy. So, parehong chicken yun, pero magkaiba sila ng branding. 'Di ba? Kaya malalaman mo kagad kung kanino or kaninong company. Kasi nga yung branding strategy para ma-distinguish yung product na yun sa mga companies din. Anong company yun, 'di ba? So, yun lang po. Thank you!